save the date ha, kasi mag-launch ang RTB, ang Retail Treasury Bonds, na 30th edition nito, sa ano no, sa February 13, no, sa February 13 on RTB 30. So, itong RTB 30 natin, this is a safe and secure investment, no? So, on the 13th of February siya mag-o-open. So, hindi ito parating open. Usually, mga 1 week or 2 weeks lang ito na-open. So, siguro mga February 13 to February 28 lang yan open. And I really encourage you to invest here because maliit lang yung amount na kailangan natin. And it is 100% government guaranteed kasi ang gobyerno po ang umuutang sa atin. Ang RTB and RDB ay programa po ng gobyerno para sa mga small investors na katulad natin para ma-diversify ang ating investment at saka makatulong din tayo sa economic recovery ng ating bansa. Hopefully, sana po hindi ito ay maggamit for corruption. Ang RTBs natin ay ginagamit ng gobyerno para sa infrastruktura, agrikultura, edukasyon at kalusugan. So, yan, no? Saan po ba tayo pwedeng mag-open ng mga RTBs natin? So, pwede po sa Bureau of the Treasury, sa Overseas Filipino Bank, at saka sa bonds.ph, no? So, yun. How to open? Ayan, pwede rin kayong pumunta sa mga over-the-counter sa authorized selling agents. Yan, nakalagay po sa listahan natin dyan. Screenshot nyo na lang po. No? So sa Bureau of the Treasury naman, punta lang tayo sa treasury.gov.ph, tapos basahin natin yung investment details and then click ready to order and then accomplish natin yung ordering form. After that, we select our settlement bank, agree to the terms and condition, and pay principal cost with the settlement bank. After that, you will receive a notice of successful payment, no? And it will also be sent through email. Ayan. Okay. So, yan po, no? Ang RTB actually is a very good part of our investment mix for diversification. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Okay, so ngayon naman po ay papasa ko kayo sa isa pang napakaganda, napakasigasig at napakasexy na Executive Director ng SEDB Foundation, si Florence Adviento. Hello, Sir Vince. Ayan. So, chichikahan ko kayo uli kung paano ba natin pwedeng gamitin yung ating SEDB Kasosyo online. So, let me share to you. Sandali lang. Okay. Ayan. So, sa ating SEDB Kasosyo online, you may check your wallet, no? So, ito yung pagka meron tayong deposit, meron tayong contribution payout, dividend payout, dito nyo makikita yung funds ninyo. Okay, so how do we check our wallet? So, punta lamang sa bit.ly/sedp-kso. So, pwede din yung puntahan gamit itong QR code na nasa screen natin. So, screenshot nyo lang ngayon. And then, makaka-login kayo sa ating login page. So, put your email and your password. And then, pagdating sa ating homepage, makikita ninyo ang ating main menu. At i-click natin ang ledger balance and yung ating my wallet. Dadalhin kayo sa wallet page and then i-encode nyo lang dito anong date yung gusto ninyong makitang transaction. So ilagay ang from date, to date, and then i-click yung details at maaari din yung i-download yung wallet transactions. Ayan. So, lalabas na yung ating wallet movement. So, nandito ang ating date of transactions.
anong transaction ito at anong type. Ito ba ay credit sa my wallet mo or nadagdagan ng iyong wallet? Or dinebit ba sa iyong wallet or binawas dun sa iyong balance ng wallet? Magkano yung transaction? And then kung magkano yung na-debit at magkano yung na-credit and magkano yung balance na as of that date. Ayan. So, ang example ng ating transactions dito is yung start na balance natin sa wallet balance. And kung nag-reinvest ka sa, pwedeng sa membership fee, nagbayad ka ng membership fee, nag-invest ka sa co-op share capital, no? Nag-invest ka sa, let's say, SSM or SSM6 at iba pa, no? So, pagbagong deposit pa lang to, a-add sa wallet mo and then mababawas uli yon para pupunta doon sa specific na investment. Okay? So, at the end of the page, makikita ninyo yung balance. Ayan. So, aside from your wallet, you can also check your portfolio movement. Okay, so yung portfolio movement, kung wala ka dun sa SEDPKSO is puntahan lang itong link na ito, same link and same QR code, mag-login uli, and sa ledger balance ay puntahan yung my portfolio. Okay, so dadalhin ka uli sa portfolio movement na page and then i-indicate ninyo kung anong date, range ng date ng pupuntahan ninyo. So from date to date, and then i-select ninyo kung anong portfolio ang gusto nyong tignan. So ito yung ating socially responsible investment or joint venture savings. So pwedeng SSM, pwedeng yung RE basket, and so on. So pipiliin nyo lang dito sa select, and then click nyo yung details. Kung gusto din nyong makita na magkaroon kayo ng file nito, i-download nyo lamang itong report. Ayan. So, example nito, maglalabas siya kung ano yung mga portfolio na available, kung saan ka nag-save or nag-invest. So, piliin lang yung gustong makita. So, for example, this one, ang pinili is SSM5. Lalabas ngayon lahat ng transaction sa SSM5. So, as I mentioned, pwede itong i-download. Lalabas dito yung date of transaction. Ano yung transaction na yon? Yun ba yung investment mo? Meron kang kinita na dividend? Merong linabas na contribution payout? And so on. Pwede din makita kung nag-withdraw ka dito. So, lalagay din niya or makikita nyo din kung ano yung transaction type. No? So, in-add ba ito sa wallet? Nag-invest ka ba? Tinanggal sa portfolio dahil contribution payout yung nangyari? And so on. So, makikita din dito kung ano yung amount, tapos magkano yung contribution payout or withdrawal, magkano yung in-invest, magkano yung outstanding, and magkano na yung kinita na dividend. Ayan. So, sabi nga ni Sir Vince, no, ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.